Sumainyo ang pagpapala ng Diyos sa araw na ito. Hawakan natin ating Biblia. Sabihin natin, ako'y mahalaga. Nasusulat sa aklat na ito ang mga pangako ng Diyos. Nasusulat sa aklat na ito ang kanyang katapatan sa akin. Ang kanyang plano, ang kanyang layunin. Kaya ako'y mahalaga. Ako'y nilikha niya upang mahalin niya. Ako'y nilikha niya upang alagaan niya at para gamitin niya sa ikalalaganap ng ganyang gawain. Ako'y nilikha niya para makasama niya sa kanyang kinalalagyan. Ako'y mahalaga. Salamat sa kanyang banal na salita. Mga kapatid, sumayin niyo muli ang pagpapala ng Diyos sa araw na ito. Ang paksa natin ay pamamagatan nating ang banal na espiritu. Ang banal na espiritu. Ang paksang ito'y mahalaga. Ito ay dapat nating malaman at lubusang makilala natin sino ba ang banal na espiritu. Pangkaraniwan nating naririnig, ngunit hindi natin lubusang naunawaan. Higit nating maunawaan ang kaisipan at pagkilos niya kung atin itong tatalakayin at pakikinggan nyo ng mainam kung sino ang banal na espiritu. Ang sabi ng iba, mas mababa ang banal na espiritu kaysa sa Diyos Ama at sa Diyos Anak. At ang tungkulin lamang ng banal na espiritu ay parang tagatakbo o parang nauutusan. Mga kapatid, ang banal na espiritu ay kapantay ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Diyos Anak. Ang banal na espiritu daw, sabi ng iba, ay katulad lamang ng isang pwersa, katulad ng isang power ng electricity. Hindi po totoo yan. Ang banal na espiritu po ay may personalidad. Siya po hindi tinawag na bagay or it sa English, pronoun, kung hindi tinawag po siyang siya, na nangangahulugan siya po ay may persona. Ang ating pag-aaral ng banal na espiritu ay napakamahalaga sapagkat magiging mananagumpay tayo sa ating pamumuhay ng may kabanalan at sa paraang yan, tayo ay malalayo sa kasalanan. Mahalaga rin ito sapagkat tuturuan tayo sa pakikibaka sa mga masasamang espiritu na nagnanasang tayo'y nakawin, sirain, at patayin. Dahil din sa banal na espiritu, tayo'y magiging matalino at tatanggap ng direksyon. Tandaan natin, ang banal na espiritu ay isang persona, kapantay ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, hindi siya isang bagay o lakas lamang. Ngayon, siya may talino, siya may emosyon. Ibig sabihin may emosyon, siya nalulungkot, pwede siyang nahapis, pwede siyang nagagalak, pwede siyang nalulugod sa ating ginagawa. Mga kapatid, samahan niyo ako sa pag-aaral ng kanyang banal na salita. Ang una, ang banal na espiritu ay Diyos. Siya ay Diyos. Sinasabi sa banal na kasulatan sa Genesis chapter 1 verse 1 o sa pasimula na ang Diyos po ay isang manlilikha. Sinasabi rin, ang mga katangian ng Diyos na napag-aralan natin noon ay katangian din ng banal na espiritu. Siya isang manlilikha, alam ang lahat ng bagay o all-knowing, lahat ay pwedeng gawin niya or omnipotent, lahat po ay walang imposible sa kanya, nakapangyayari pag ginusto niya, at siya din po ay walang hanggan o eternal. Lahat po ngayon ay katangian ng ating banal na espiritu. Sa Genesis chapter 1 verse 1 to 2 ay ganito ang sinasabi, nang simulang likhain ng Diyos ang langit ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin. In English translation, ginamit po ang salitang, the Spirit of God is moving. The Spirit of God is hovering on the surface of the waters. Sa ibabaw daw po ng tubig ay humiihip ang malakas na hangin o ang banal na espiritu ay kumikilos. Bakit kamo? Sa dahilang ang banal na espiritu ay kasama sa paglikha at naging instrumento sa paglikha. Siya po ang naging beautifier. Sabi ho doon, walang hugis, walang anyo. Ang atin pong lupa o itong daigdig, ngunit ang banal na espiritu po ang nagpaganda. Kaya nga po, purihin ang Panginoon, ang banal na espiritu, patatawag nating Diyos. Ang pangalawang katangian
ng Diyos ay ito. Nalalaman niya ang lahat ng bagay. Omniscient. Walang hindi alam ng Diyos. Walang nalilingid sa Kanya. Anong sabi ng unang Korinto, Kabanatang 2, 10-11? Subalit, ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Nasasaliksik, nalalaman. Paano po kaya, sino ho kayang pwedeng makaalam sa pinakamalalim na iniisip ng Diyos? Kung hindi ang Diyos lamang. Kaya nga ang Banal na Espiritu ay Diyos, sapagkat nalalaman niya ang pinakamalalim na iniisip ng Diyos sapagkat siya mismo ay Diyos. Roma chapter 8 verse 27, ang sabi, at nauunawaan ng Diyos na nakakasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal. Ang Diyos naman mismo ang nakakasaliksik sa puso ng tao at sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Lahat ay kayang gawin. Omnipotent. Ibig sabihin, walang imposible sa Diyos. Ating tingnan yung kasaysayan ni Birheng Maria sa Lucas chapter 1 verse 35, verse 37. Ang sabi ng anghel kay Maria, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. At nung maliliman si Maria sa kanyang sinapupunan, doon po naganap ang himala na ang Diyos, anak, ay pumasok sa sansinukob, sa lupa na mayroong laman at dugo. Ito ba'y katakataka? Ang sabi ng verse 37, sapagkat walang hindi makapangyayari sa Diyos. Nang ibig sabihin, sa banal na Espiritu na luminimlim kay Maria, wala pong imposible. Ibig sabihin, siya po ay Diyos. Nothing is impossible before God. God can do miracles. Kaya nga po, lahat ay kayang gawin. Sa Roma chapter 15 verse 19, ang sabi ni Apostol Pablo nung siya'y nangangaral, bakit nahikayat niya ang mga tao na sumunod manampalataya kay Kristo? Ang sabi niya, sa tulong ng mga tanda at kababalaghan, signs and wonders. Lumalayas ang mga inaalihan ng demonyo, lumalayas ang demonyo, gumagaling ang mga may sakit, nambubuhay ang patay. Gumagawa po ng himala si Pablo. Nabubulag ang mga salamangkero, ang mga magician, at nagagawa po yun ni Pablo. Nakikita ng mga tao. Kaya sabi ng Roma 15:19, sa tulong ng mga tanda at kababalaghan at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa paanong paraan, nagawa yun ni Pablo? Hindi si Pablo ang gumawa. Ang gumawa ay ang banal na Espiritu. Ibig pong sabihin, kayang gawin lahat ng banal na Espiritu. At pang-apat, ang banal na Espiritu ay may katangian na siya'y walang hanggan, eternal, no beginning, no ending. Nakatangian ng Diyos. Sa Hebreo chapter 9 verse 14, ano po sinasabi? Sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu ay inialay niya, sinuhong siya, ni Kristo, sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Sa anong paraan inialay ni Kristo ang kanyang sarili sa Diyos? Sa pamamagitan ng eternal spirit. Walang hanggang espiritu. Praise be to the living God. Kung ating makikita, ang banal na espiritu ay ginamit hong pagkukumpara. Halimbawa po, ang pagsisinungaling sa banal na espiritu ay gayon din sa Diyos. Pag nagsinungaling ka sa banal na espiritu, nagsinungaling ka sa Diyos. Makikita natin sa Gawa 5:3. Ananias, ano't napadaig ka kay Satanas at nagsinungaling ka sa banal na espiritu? At ka nagsinungaling sa banal na espiritu, sabi ni Pedro, sa verse 4, sabi niya, hindi ka sa tao nagsinungaling. Kanino? Sa Diyos ka nagsinungaling. Una, sa verse 3, nagsinungaling ka sa banal na espiritu. Sa verse 4, ang sabi, nagsinungaling ka sa Diyos. May isa pa hong pagkukumpara. Ang sabi ng Biblia, ang tao ay templo o tirahan ng Diyos. Sa unang Korinto, kabanatang 6, 17 hanggang 11, verse 17, ang sabi,
Ngunit ang nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Sabi naman ho ng verse 19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Maliwanag, ang katawan natin ay templo ng Espiritu, na maliwanag din ang sinasabi, ang katawan natin ay templo ng Diyos. So ibig po sabihin, ang banal na Espiritu ang Diyos at ang Diyos ay isa. Ngayon, atin na hong naintindihan na ang banal na Espiritu ay tunay na Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, karapat dapat amang nasambahin natin ang Diyos na buhay. Karapat dapat lamang na sa ating pagsamba, sa atin hong pagbibigay ng benediksyon, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa ating pagbibigay po ng paglulubog para bautismohan sa tubig, sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak at ng Espiritu Santo, marapat lamang na atin pong igagalang, pararangalan ang banal na Espiritu bilang isang Diyos, at dapat lamang na atin siyang sambahin. Ngunit, ang mga katagang ginamit para sa banal na Espiritu ay makikita natin. Kung ating sasaliksikin ang Biblia, marami hong katagang ginamit ang banal na Espiritu na nagpapatunay na siya'y Diyos, at dahil dito, siya'y talaga pong kailangan nating purihin at siya'y nagmamahal, nagpapahalaga, nag-iingat, nangangalaga sa atin. Tinawag po siyang ang banal na Espiritu, the Holy Spirit. Tinawag siyang the Spirit of God, the Spirit of the Father, the Spirit of the Son, the Spirit of the Lord, the Spirit of grace, the Spirit of truth, the Spirit of life, the Spirit of glory, hallelujah, the Spirit of adoption, the Spirit of wisdom, the Spirit of understanding, strength, counsel, and might, the Spirit of knowledge and fear of the Lord. At tinawag din po siyang comforter. Wow! He is the Spirit of the Lord. He is the Spirit of Jehovah, the Spirit of the living God, the Spirit of Christ, the Spirit of holiness, the Spirit of promise, the eternal Spirit. Wow! In the oil of gladness. Siya po ang langis ng kagalakan natin. Hebrews chapter 1 verse 9. Praise God. Kaya nga po, mamaya po, ihanda nyo ang inyong mga oil. At tayo po ay magpapahid ng oil of gladness representing the Holy Spirit. Hallelujah. Ngayon, ano ang mga ginagawa ng banal na Espiritu sa atin? Ngayong natutunan natin siya Diyos. Natutunan natin ang mga katawagan sa Kanya. Ang tanong mo ano naman sa akin? Anong epekto niya sa akin? Kapatid, tingnan mo, pag-aralan mo. Ano ang mga ginagawa ng banal na Espiritu sa atin? Una, nagpapaliwanag siya tungkol sa Biblia. Sabi ng Juan 14:26, ngunit ang patnubay, sabi ho sa English ay the Comforter, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay na magpapaalala sa lahat ng sinasabi ko sa inyo. Tayo daw po'y tuturuan, mga kapatid. Nung po ako'y bagong mananampalataya, binubuksan ko ang Biblia, hindi ko po ito maintindihan. Hindi ko maunawaan. Ngunit, nung ako po'y tumanggap sa Panginoon, napuspos ng banal na Espiritu, nung mabasa ko po ang Biblia, napakadali na pong unawain para sa akin. Marahil ay sa dahilang tinuturuan na nga ako ng banal na Espiritu. May tinatawag pong the spoken word of God or Rema, the word of God. Tunay na ang banal na Espiritu ang tagapagturo. Bakit kaya? Kasi siya ang author. Siya ang may akda. Sabi nga ho ay ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat daw po ng kasulatan ay hiningahan ng Diyos. Inspired. Binigyan po ng inspirasyon ang mga writer, ang mga manunulat. Dahil ang tawang nagsulat, ngunit banal na Espiritu ang nagbigay po ng inspirasyon kung anong isusulat. Ang sabi ho ni Pedro sa 2 Peter chapter 1, 20-21, kinasihan ang mga nagsulat ng banal na Espiritu. Hindi po ito nilikha lamang ng tao, sapagkat ang banal na Espiritu po ang naging may akda ng Biblia. Kaya po, kung tayo ay hindi puspos ng banal na Espiritu, kahit graduate ka pa sa malalaking seminaryo, kahit ikaw ay nag-aral pa ng mga doctorate degree sa teolohiya, kung hindi ka puspos ng banal na Espiritu,
hindi mo maunawaan ang nais na ipahayag ng Diyos sa iyong buhay. Purihin ang Panginoon sapagkat tayo po nabasa natin ang banal na Espiritu. Dahil tayo'y puspos ng banal na Espiritu, lubos at higit nating naunawaan ang mga plano, ang layunin, ang patakaran ng Diyos na buhay sa ating mga buhay. Amen? Nagkaroon po tayo ng relasyon sa Diyos. Para na pong pinabasa natin ang love letter ng Diyos mula sa langit kapag tayo nagbabasa ng Biblia. Yan po ang una. Tinuturuan tayo ng banal na Espiritu na maipaliwanag ang Biblia. Ano pa ho? Ang banal na Espiritu ay tagapagpaliwanag tungkol sa Diyos. Unang Korinto sa 10:11 ang sabi, subalit ito inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Inihayag po ng Diyos. Ipinaliwanag ng banal na Espiritu kung sino ang Diyos sa atin. Naintindihan natin nung araw kung sino-sino ang sinasamba natin. Di ba? Lahat na lang sinasamba natin. Sumusunod tayo sa tradisyon, sa kultura. Pag may nakita dong sinasamba, gaya tayo. Lahat na lang gusto nating sambahin. Basta may naghimala, sunod tayo, paniwala kagad tayo, sinasamba natin. Kung ano-ano hong pinagsasamba natin, sa ano, aminin ho natin sa hindi. Hanggang ngayon, marami pa ho sa ating mga kababayan, mga mahal sa buhay, ang sumasamba sa mga bagay na nilikha, sa halip na sa lumikha. Ngunit, nang ipaliwanag ng banal na Espiritu kung sino ang Diyos, praise be to the living God, natutuho tayong sumamba sa isa lamang tunay at buhay at eternal, walang hanggang Diyos, ang Diyos ng Biblia. Amen? Ang Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Praise be to the living God. Ito hong napakaganda na ginagawa ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay tagapag-aliw. Ang sabi ng Juan 14, talatang 16, ang sabi po, so, dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay. Sa iba pong translation, ginamit ang salitang comforter na magiging kasama ninyo magpakailan paman. Glory to God. Purihin ang Diyos. Sa gitna po ng ating lungkutan, mayroon ho tayong Parakletos, the one alongside with us, the one inside of us, the Holy Spirit, na sa ating pong kalungkutan, nag-aaliw sa atin, gumagabay sa atin. Praise be to the living God. Ano pa hong ginagawa ng banal na Espiritu? Ang banal na Espiritu ay tumutulong sa ating pananalangin. Ang sabi ng Roma chapter 8, verse 26, tayo nga daw po hindi maalam manalangin. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. Tunay po, ang banal na Espiritu ang siya pong nakiki-intercede, nakikipamagitan para sa atin upang tayo ay makapanalangin ng tama at ayon sa kalooban ng Diyos ang ating mga pagdaing at paglapit sa Kanya. Praise be to the living God for the great mediator. Ito po ang banal na Espiritu. Praise be to the living God. Siya po ang tumutulong sa atin. Tayo po'y Kanyang ginagabayan, tinuturuan. Si Kristo ang great mediator. Ngunit ang banal na Espiritu naman po ang tumutulong, gumagabay sa atin. Tinuturuan tayo kung ano ipapanalangin, paanong paraan tayo mananalangin. Sabi ho ng Galatians chapter 4 verse 6, upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos. Pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng Kanyang anak nang tayo'y makatao sa Kanya ng Ama ko. Glory to God. Dalawang bagay po palang ginagawa ng banal na Espiritu. Tumutulong upang tayo makapanalangin ng tama. At hindi lang tama, kundi siya lang din po ang tumutulong sa ating pananalangin. At may pangalawa pa. At tayo po ay Kanya pong kino-confirm, sinisigurado, tinitiyak ang ating pagiging anak. Kasi nga po, hindi lamang tayo nananalangin sa Ama, kundi mayroon din hong existing
relationship between us and God the Father. Ano po yun? Siya'y ama natin, tayo'y anak niya. Kaya nakakatawag tayo ng Ama. Ama, imagine, meron po tayong Ama sa langit. Tayo pong mga suwail, tayong gawa lamang sa lupa, pwedeng tumawag sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Oh, at tayo hindi lamang po basta makakatawag sa Kanya, kundi tayo'y anak niya. Siya'y ama natin. Sa paano pong paraan nangyari yon? Dahil sa banal na Espiritu. Glory to God. Galatians chapter 4 verse 6. Ano pa po ang ginagawa ng banal na Espiritu? Tagapatnubay siya at nagpapatunay na anak tayo ng Diyos. Pinapatnubayan po tayo, Romans chapter 8 verse 14. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Kapatid, masasabi mo lang na tunay kang anak ng Diyos kung ang banal na Espiritu ang nagungusap sa iyong Espiritu na anak ka niya. Ba't ko po nasabing anak ako ng Diyos? Of course, tinanggap ko si Kristo. I am a born-again Christian. Kilala ko ang aking Diyos. Kinilala niya ako. Pero sapat ba yun? May isa pa ho. Mayroong naninigurado, nagko-confirm, nagtumitiyak, sinisilyuhan. Sa aking espiritu may nagsasabi, ang banal na espiritu ay nagsasabing, Moises, anak ka ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang pinapatnubay ng espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Praise be to the living God. Hindi ako maintindihan ng iba. Ngunit sa mga tumanggap ng banal na espiritu, maintindihan niyo ako kung bakit sinasabi mo, sinasabi ko, na anak ka ng Diyos. Kapatid, kung sa ngayon, hindi mo pa nararamdaman, naririnig ang katiyakan ng banal na espiritu na anak ka niya, tanggapin mo si Kristo. Tinitiyak ko sa inyo, kung sino man tumanggap kay Kristo ay binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos na buhay. Praise be to God. Juan 1:12. Ano pa hong ginagawa ng banal na espiritu? Nagbibigay ito sa atin ng kapangyarihan. Gawa 1:8. Anong sabi? Ngunit binibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Pagbaba ng banal na espiritu sa inyo, kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa katapusan ng daigdig. Mga kapatid, binigyan ho tayo ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Kaya nga nung tayo ay wala pa sa Panginoon, mahilig tayo sa magpatabi-tabi po, baka manuno, mga engkanto, ingat, baka matapakan, pag ikay iihi do sa tabi ng puno, tabi-tabi, baka makaihi. Kapatid, sa ngayon, hindi na uso yun. Anak ka na ng Diyos. Ang masasamang espiritu, pag nakita ka tumatakbo, tumatalilis, dumadaan ka, at alam nila yon. Bakit? Nagliliwanag ka sa kanilang paningin. Dahil puspos ka ng banal na espiritu, hindi sila makatingin sa iyo sapagkat nakikita nila ang liwanag ng Diyos sa buhay mo, the glory of God, the presence of the Holy Spirit. Amen? Kaya nagbigay ang Diyos sa iyo ng kapangyarihan. Kaya sabi niya, humayo kayo, magpatong kayo ng kamay sa may sakit at sila'y gagaling. Magpalayas ka ng demonyo. Kung makainom ka ng lason, hindi ka mamamatay. Kung makahawa ka ng ahas at ikay matuklaw, hindi ka mamamatay. Ewan ko na, hindi ko naman po sinabi humawak kayo at uminom ng laso ng kusa. Wala pong ganun. Sinasabi ko lang po, the power of the Holy Spirit is upon us. Galatians chapter 1, Gawa, Kabanatang 1, talatang 8. Binibigyan tayo ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Mga kapatid, sa aking pong buhay, ang bawat pangangaral ay tinatawag ko ang banal na espiritu. Sapagkat baliwala ang pangangaral kung walang basbas ng banal na espiritu. Ang banal na espiritu lamang po ang mangungusap sa puso mo, sa kaluluwa mo. Ito lamang ang pwedeng magbago ng tao. Kahit po ako'y matigas magsalita na parang Bisaya, kahit po ang isang tao'y eloquent sa pagsasalita, mahusay, matatas. Ngunit kung walang kapangyarihan ng banal na espiritu, baliwala po ang mga salita. Ngunit kapatid, sa oras na ito, kung ikay hinihipo ng pangangaral na ito, huwag mong patigasin ang iyong puso. Buksan mo ang iyong puso kay Jesus. Maaaring ikay kinakausap ng banal na espiritu. Hallelujah. Yan po ang isang katotohanan. Panginoon, sabi sa kanila, Espiritu Santo,
ibukod ninyo si Bernabe at Saulo. At siya nga po ay tinatawag na si Apostol Pablo. At sila po'y naging misyonaryo. Lakbay po sila doon sa Turkey, hanggang Rome. Si Pablo po'y naging misyonaryo sa mga Hentel. Bakit? Sinong pumili? Ang Banal na Espiritu. Ganun din po sa ating buhay. Kinakailangan tama ang ating pagpili. Manalangin tayo sa Panginoon sa paghanap ng ating mapapangasawa. Manalangin ka, Panginoon, dalhin mo ako sa tamang lalaki, sa tamang babae. Banal na Espiritu, guide me. Guide me sa pagpili ng ating mga manggagawa, sa ating mga gagawin, kaibigan, kakausapin, kasama sa negosyo. Lahat po kailangan natin ang gabay ng Banal na Espiritu. Siya po ang ating business partner. Siya po ang ating senior partner, senior pastor. Siya po ang ating gabay sa mga pagdidesisyon natin sa buhay. Amen? Ang Banal na Espiritu ay kapangyarihan sa pagpapalayas ng demonyo. Mateo chapter 12:28. Kung ang Espiritu ng Diyos ay nagbigay sa akin ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo, nangangahulugan dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sino po nagsalita? Ang Panginoong Hesus. Tayo po ay huwag matakot sa mga demonyo. Sila ang dapat matakot sa atin. Huwag tayo matakot sa mga possessed na tao na umiikot ang mata, lumalahaba ang dila, nagtulo ang laway. Huwag tayong matakot doon. Nangingisay, nanginginig, hinihimatay. Huwag tayong matakot, kapatid. Huwag tayong tumakbo. Bakit kamo? Pinili tayo ng Diyos. Nasa atin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Nasa atin ang dugo ni Kristo. Amen? Utusan mo ang kaaway at sila'y lalayo. Ang mga mambabarang mangkukulam. Dapat hindi tayo natatakot. Pag tayo naglalakad sa kadiliman, sa isang lugar na magubat, sa isang delinquenteng lugar, walang tao, madilim, dapat hindi tayo natatakot. Dapat sila ang matakot sa atin. Wala sa atin ang mga tikbalang, ang mga aswang, mga mangkukulam, mga demonyo, tiyanak, kung ano man dito sa kultura natin sa Pilipinas. Kapatid, sila ang tatakbo sa atin. Kahit na isang taong magnanakaw, hold-upper, sapagkat possess sila ng demonyo, gumagawa sila ng masama. Huwag tayong matakot, kapatid. Bakit? Sapagkat sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen? Kapatid, kung ikay na kay Kristo, mayroong kang kapangyarihan, ilulukuban ka ng kanyang presensya. Kinakailangan natin ang katagumpayan. Kung mayroong may sakit, may karamdaman, gawa ng demonyo, binigyan tayo ng cancer, buhay, may laman, inyo pong tunawin sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ng kapangyarihan ni Kristo, mamatay ang mga sakit na to, ang mga bukol, ang mga epileptic, ang pagkabulag, ang pagkaduling, ang pagkakuba, ang pagkabaog. Minsan kagagawa ng demonyo, maliban na lang sa natural sickness talaga, pero most of the time, kagagawa ng kaaway, ang pagkabaliw, ang depression. Kapatid, kapag hindi na alam ng doktor kung anong sakit, maaari merong nakasakay, nakaaway. Sa pangalan ni Jesus, huwag ka mag-atubili, gamitin mo ang pangalan ng ating Panginoon. Sa oras bang ito, bago tayo maghiwalay mamaya, mananalangin tayo, kumuha kayo ng langis, at ihanda nyo sa inyong sarili upang patungan ninyo ang inyong noo at hayaan mo ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay maranasan. Hallelujah! Ano pang ginagawa ng Banal na Espiritu? Karanasan ng muling pagsilang. Being born again. Ang sabi ng Panginoon sa Juan 3:6, ang ipinanganak sa laman ay sa laman at ang ipinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu. Anong kahulugan ng pagiging born again? Sabi ni Kristo, you must be born again. Hindi po ito relihiyon, hindi po ito isang samahan, ito po isang relasyon, karanasan ang pagiging born again. Kaya nga, ang pagiging born again ay ang pagsilang na muli, hindi sa laman, hindi sa paglabas sa ating nanay. Manapa ay ang pagsilang sa Espiritu. Ang Banal na Espiritu po'y pumapasok sa atin at ipinapanganak muli tayo sa Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Ano pa po ang ginagawa ng Banal na Espiritu? Ito'y nagpapalaya sa atin sa kasalanan at kamatayan. Romans chapter 8 verse 2, wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng batas ng
Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa ko kay Kristo. Kapatid, ako po'y pinalaya na ng Diyos. Nais din ng Diyos na palayain ka. Ang bunga ng kasalanan ay ano? Kamatayan. Ang sabi ho ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans 6:23. Kaya nga, kapatid, gayahin po natin ang maraming mananampalataya na isinuko ang buhay kay Kristo. Ngunit, sa iyong pagsusuko ng buhay, napakahirap lumaya sa kasalanan. Kailangan mo ang basbas ng banal na Espiritu. Sapagkat kapag puspos ka ng banal na Espiritu, mandidiri ka sa kasalanan. Pandidirihan mo anumang kaisipan na natutungkol sa kasalanan. Ang paggawa ng kasalanan, tunay pong napakahirap magtanggal ng kasalanan. Lalo na kung ito'y nagbibigay ng pleasure, ng kasiyahan sa atin. Ngunit kapag may banal na Espiritong pumupuspos sa atin, mararanasan po natin na inaayawan natin ang kasalanan, pinandiririhan natin ang kasalanan. Hindi ko po kayo kinukundina kung tayo may kasalanan. Lubos po akong nahabag sa inyo. At ganun din ang Diyos. Ngunit ang nais ng Panginoon, tayo'y magsisi ng kasalanan at tayo manumbalik sa Kanya. Kapatid, kung tayo ay pinapayagan nating mapuspos tayo ng banal na Espiritu, tutulungan niya tayo na tayo makalaya sa kasalanan na nagdudulot ng kamatayan. Panghuli, ang banal na Espiritu ay ginagabayan tayong sumamba sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa Juan 4:23, 24, ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya saan? Sa Espiritu at katotohanan. Dahil ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Paano tayo sasamba sa Espiritu at katotohanan? Unang-una, gagabayan tayo ng banal na Espiritu. At hindi ho tayo dadayain ng banal na Espiritu sapagkat tayo nabubuhay sa katotohanan. Ang Biblia ang katotohanan. Kung alam natin ang Biblia, nagbabasa tayo ng Biblia, matututo tayong sumamba sa Diyos ng totohanan. Hallelujah, hallelujah. Ating pumuling bigyan ng tingin na ang banal na Espiritu ay solusyon sa ating buhay. Solusyon sa napakaraming suliranin. Kapag natatakot ka sa dilim, ang banal na Espiritu ay kasama natin. Hindi siya mang-iiwan. Kahit sa pinakamadilim pang bahagi ng ating buhay, dumadaan ka sa suliranin. O literal, madilim talaga ang lugar. Kasama mo ang banal na Espiritu. Kumanta ka lamang. Kahit ikay natatakot, naglalakad ka sa dilim. Kung kasama mo ang banal na Espiritu, alam mong merong kahit sa kadiliman, may mga anghel na sumasama sa iyo. Kung kulang ka sa tapang, humingi ka sa Panginoon sapagkat hindi niya tayo binigyan ng kaduwagan, manapay binigyan niya tayo ng tapang, lakas ng loob, katalinuhan. Kung ikaw ay hindi makatulog o sakit na insomnia, habang nakahiga ka, magpuri ka sa banal na Espiritu. Mag-fellowship ka sa Kanya. Umawit ka. Makikita mo, tulog ka na. Bakit ka mo? Pinatulog ka na ng banal na Espiritu. Kung ikay nag-iisa o may kalungkutan sapagkat ang pakiramdam mo walang dumaramay sa iyo, wala kang kasama, hindi ka nag-iisa. Ang banal na Espiritu ay kasama natin. Siya ang ating kaibigan. Amen? For me, siya ang aking senior pastor. For me, siya ang aking senior manager. Siya ang aking boss. Siya po ang aking best friend, ang banal na Espiritu. Kung ikay walang kakayanan, hindi mo abot ng kakayanan. Ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng kakayahan, ng skills. Si Samson ay nag-iisa, bulag, pinutol ang kanyang buhok, inalipin ng mga Pilisteo. Ang sabi niya, for the last time, Panginoon. At alam niyo po, siya po'y dinalaw ng banal na Espiritu, pinuspos ng banal na Espiritu. Alam po nangyari kay Samson, na bumalik ang kanyang nawalang lakas. At itinulak niya ang mga poste nung kanya pong pinagtalian at nung templo. Nagiba po yung buong bulwagan at namatay po ang maraming Pilisteo. Yun nga lang, nabagsakan din si Samson. Ngunit, kung ikay walang kakayahan, kulang ka sa skills, sa karunungan, tumawag ka sa banal na Espiritu. Tumawag ka sa Diyos.
bibigyan ka ng karunungan. Pero mga estudyante, hindi yun excuse para di kayo mag-aral. Walang ipapaalala ang banal na Espiritu sa iyo habang kayo nag-i-exam kung hindi ka nag-review. Kinakailangan nag-aral ka upang ipaalala ng banal na Espiritu sa iyo ang iyong mga pinag-aralan. Amen? Ngayon, kung wala kang kakayanan, bibigyan ka ng Diyos ng kakayanan. Kung kayo may natural gift, skills, magaling kang musician, lalong pagagalingin ng Diyos, ialay mo sa Kanya. Isa kang mga awit, kung iaalay mo sa Diyos, lalong gaganda ang iyong tinig. Ikaw ay isang magaling magsalita, ialay mo sa Diyos, gagaling kang magsalita. Di mo pwedeng sabihin kakulangan ng kaalaman. Ang Biblia ay nagsabi na ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng karunungan. Ang napag-aralan natin kanina, sabi, ipapaalala ng banal na Espiritu, igagabay ka niya, igaguide ka niya. Amen? Minsan di ko alam ang sasabihin ko pa ako nagtuturo. Humihiling ako sa banal na Espiritu, Panginoon. Minsan kulang na ang time ko mag-aral ng sermon. Pagod, marami ring trabaho. Ang banal na Espiritu po ang nagbibigay ng kaalaman sa pagtuturo at pangangaral. Ang sabi ni Pablo, hindi ako pumarito ng isang magagandang mga pananalita. Kung hindi ang aking sinasabi, kahit po siya'y utal, kahit po siya'y pagod, natatakot, napapagal. Alam mo po, yung kanyang bawat salita ay nandun ang kapahiran ng banal na Espiritu. May pahid, may anointing. Kaya po, kapatid, kahit siya'y nangingilig, kumikilos ang banal na Espiritu, at ito po'y humihipo sa puso, sa kaluluwa ng mga tao. Praise be to the living God. Hallelujah. I-summarize po natin. Atin pong tingnan ang balangkas ng ating pinag-aralan. Napag-aralan natin ang banal na Espiritu ay Diyos. Napag-aralan natin ang mga salitang inangkop sa banal na Espiritu. At ang mga ginagawa ng banal na Espiritu, ano po ito? Isasahin ko po muli. I-summarize ko. Tagapagpaliwanag ng kahulugan ng Biblia. Tagapagpaliwanag ng tungkol sa Diyos. Ang banal na Espiritu ay taga-aliw. Ang banal na Espiritu ay tumutulong sa ating pananalangin. Ang banal na Espiritu ay pinagtututuhanan niya. Kino-confirm, sinisilyuhan ang ating pagiging anak ng Diyos. Ang banal na Espiritu ay tagapatnubay at nagpapahayag na anak nga tayo ng Diyos. Ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng kaalaman sa pagpili ng mga manggagawa. Ang banal na Espiritu ay kapangyarihan natin sa pagpapalayas ng masamang espiritu. Ang banal na Espiritu ang nagiging karanasan ng muling pagsilang. Kinakailangan po ang banal na Espiritu magpaanak sa atin. Pangalawang panganganak, tinatawag na born again experience. Ang banal na Espiritu ay tagapagpalaya sa kasalanan at kamatayan. Ang banal na Espiritu ay ginagabayan tayong sumamba, magpuri sa Diyos. Hallelujah. Sa hong napakagandang karanasan na magpuri sa Diyos, lalo na't puspos tayo ng banal na Espiritu. Ngayon, natutunan natin itong lahat. Ano ngayon? Muli, sa lahat ng ito, ang aplikasyon, ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Sa panahong kailangan mo, nandiriyan ang Diyos. When you need the Lord the most, He is present. Nais kong hilinging hawakan nyo ang oil of gladness. Ano mang oil, BB oil, anything oil, wag lang ho yung gamit na ginamit nyo sa kusina. Clean oil, hawakan nyo. Praise God. Sa oras na ito, kailangan natin ng kagalingang emosyonal at physical. Stress na ho tayo gawa ng pandemya. Stress na tayo sa maraming pagsubok sa buhay. Stress na tayo sa mga isyong pampamilya. Stress na tayo sa kakulangang pinansyal. Ano? Kaya kung sa oras na ito, magpakumbaba ka, pakanasahin mo na matanggap mo ang pagpapahid ng banal na Espiritu sa iyong buhay. Anong gagawin mo? Simple lang. Lift up your hands. Lift up your hands. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Receive the oil. Receive the oil of gladness. Ang oil ng kagalakan, Hebrews chapter 1 verse 9, which is the Holy Spirit. And I will pray for you. Pour out the oil in your palm. Start now. Yes. Ipahid mo sa iyong noo, like what I am doing. Yes. O ipahid mo sa iyong katabi. O magpapahid ka sa iyong katabi. Kasama mo sa gawain ito. Let us worship God. Hallelujah. Hallelujah.
Let us worship the Lord. Let us welcome the Holy Spirit in our life. Hallelujah. Praise be to the living God. Hallelujah. Receive the Holy Spirit right now. Receive the touch of the Holy Spirit in your presence. Receive Him right now. Hallelujah. Now, I pray in Jesus' mighty name, bigyan kanya ng kalakasan. Tanggalin ng Diyos ang depression, ang spirit of depression na lumulukob sa iyong pagkatao. Tanggalin ng Diyos ang iyong depression. Sa mga babaeng gustong magkaanak, patong mo yung kamay sa iyong puson. In the name of Jesus, I rebuke espiritu ng pagkabaok. Let the spirit na nagbigay ng anak kay Mary, kay Elizabeth, kay nagbigay ng anak kay Raquel, nagbigay ng anak kay Leah, sila'y mga baog, ngunit sila'y nanganak sa nanay ni Samson. In the name of Jesus, receive the miracle power of the living God. Magkaroon ng buhay ang iyong sinapupunan, buhay na nagmula sa punla ng iyong asawa. Yes, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit. You need healing? Meron kang bukol, in the name of Jesus. Let it be erased. Touched by the Holy Spirit right now in Jesus' name. Patong mo sa iyong kamay. Patong mo yung kamay na may oil. Patong mo yung kamay. In the name of Jesus, tinatanggal namin ang sakit na ito. Ang namuong bukol in Jesus' name. May nana, may dugo, may laman, may buhay. I command by the power of the Holy Spirit, mamatay ang buhay dyan sa bukol na yan in Jesus' name. See sa inyong matres in the name of Jesus. Sa inyong dibdib in Jesus' name. I pray in Jesus' name. Hallelujah. Matataas ang presyon ng dugo in the name of Jesus. Lahat ng cell na nasa iyong katawan. Yes, ang iyong gland sa hindi tama ang inilalabas ng mga juices. Yes, in Jesus' name. Yes, in Jesus' name. Manormalize ang iyong mga organs sa iyong katawan. Baga, atay. Yes, in Jesus' name. Puso. In Jesus' mighty name. Ang iyong presyon ng dugo in Jesus' name. Hallelujah. Yes, in the name of Jesus. Ang level ng iyong sugar sa iyong dugo in Jesus' name. Tanggalin ang iyong pagiging diabetic in the name of Jesus. Father, in Jesus' name, tanggalin ang tubig sa ulo, tubig sa iyong bungo in Jesus' name. Hallelujah. In the name of Christ. Hallelujah. I pray. Kung man ay may bali, kung man ay may lamig sa katawan, I pray in Jesus' name. If you have those kind of sickness, I'm just mentioning para matarget ang sakit na ito, but you know it for yourself. Receive the touch of the Holy Spirit. Receive the anointing of the Holy Spirit. Kailangan mo ng guidance. Kailangan mo ng direksyon, ng kapayapaan, ng katiwasayan. In Jesus' name, I pray in Jesus' name. I release the power of the Holy Spirit. Yes, in the name, Holy Spirit, come and reach them. Reach my brother and sister in the Lord. Ang mga mahal ko sa buhay, mga kamag-anak, may karamdaman. In Jesus' name. Kabataan, ay naghahanap ng hanap buhay, gusto makatapos sa pag-aaral, ikaw ay humihiling ng mapapangasawa dahil nasa tamang edad ka na at katatayuan, start praying now. Yes, pray. Pray for your future. Pray for your life. In Jesus' mighty name, hallelujah. Hallelujah. Praise be to the living God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Yes, you are redeeming my life. Yes, you are restoring the life of my brother and sister in the Lord. Thank you, Holy God. In Jesus' name. Amen. Praise God. Praise God. Anong dapat gawin? Winuulit ko. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus. Manampalataya ka sa banal na Trinidad. Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo. Pagkatiwala mo sa Diyos ang iyong buhay. Lagi mong alalahanin ang banal na Espiritu. Lagi mo siyang isasama sa iyong mga desisyon. Lagi kang magpupuri. Gawin mo ang magbasa ng Biblia, sumamba at manalangin. Umatin ka sa mga gawaing natutungkol sa pagpupuri sa Diyos. Lumayo ka sa paggawa ng kasamaan. Makakaasa ka, ang Diyos ay isa sa iyo. Sa kabila ng ating dinaranas na pangmundong paghihirap, ang walang katiyakang buhay, manampalataya ka, ang Diyos ay Diyos. Siya pa rin ang may-ari ng buong sansinuko. Sa oras na ito, ngayong napuspos ka ng banal na Espiritu, nais kong ibigay sa inyo ang benediksyon. Tumayo tayong lahat. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan
at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan. Amen. Amen. Amen.